Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay napasabi sa kanyang isip si Jiang Qirin, na ang Keshek, at maging ang mga Three Great Skies, ay ngayon ay nakakasigurado siya na kailangan niyang pagbayaran ang pagkakautang niya sa mga ito. Kinabukasan sa labas ng Storm Inn, ay nagtataka ang mga tao dahil sa may mga sundalo ng gobyerno sa harapan ng inn at napapatanong na kung ano ang nangyari sa lugar na ito, dahil sa nakita nila ang grabeng pagkasira ng lugar. Sabi ng isa na nakita niya kagabi sa lugar na ito, ay bigla na lamang na winasak ang pader, at may nakita siyang napakadaming dugo ang nagkalat sa paligid mula sa mga tauhan nito. Tinanong naman siya ng opisyal na kung ang sinasabi ba nito ay ang mga dugo sa paligid ay mula sa mga tao ng Storm Inn na bigla na lamang din na nawala, at kung papaano naman niya masasabi na kung ang mga dugo ba na iyon ay mula sa mga tao ng Storm Inn at hindi sa mga magnanakaw, ngunit iginiit ng isa na ito na mismo ang pruweba na ang lahat ng mga tauhan ng Storm Inn ay nagawang paslangin. Nang bigla naman na nagsalita ang kasama ng kapatid ni Nangang Hugh na ayon sa mga testimonya ng mga tao sa paligid, ay mayroon silang narinig na mga taong patungo sa tahanan ni Kanong, na sinasabing pinakamahusay sa lugar pagdating sa panggagamot, kaya naman ay mabilis na nagtungo ang babae sa sinasabi ng kanyang kasama. Makalipas ng ilang sandali, ay nang makarating na ito sa mismong lugar, ay habang nagmamasid ay napasabi ito sa kanyang isip na kung ang impormasyon na ibinigay ng kanyang kasama ay tama, ay ang mga tao sa bahay na ito ay ang kanyang kapatid at ang mga kasama nito. Nang bigla naman na may kung sino ang lumapit sa kanya, upang agad niyang ika-alerto, ngunit hindi na nito panagawa ang mabunot ang kanyang espada, dahil sa natutukan na siya nito kaagad. Sa nangyari ay napasabi naman ito sa kanyang isip na hindi niya nagawang maramdaman ang pagdating ng isang ito, at mukhang isa itong master, kaya naman ay tinanong niya si Wuhan patungkol sa pagkakakilanlan nito, na agad naman niyang sinabi at siya ay ang sinumpaang kapatid ni Jiang Qirin. Sa nangyari ay nagtataka naman ang babae dahil sa mayroon palang sinumpaang kapatid ang taong iyon, na sinang-ayunan naman ni Wuna, at sinabi na dahil sa wala si Jiang Qirin sa lugar na ito, ay siya ang nakatalaga upang protektahan ang mga tao ng Storm Inn, matapos ay niyaya naman siya ng dalaga para sa kaunting pag-uusap. Sa kabilang banda naman sa lugar ng Keshek, ay galit na galit ito nang malaman na inatake ng Three Great Skies ang lugar ng Storm Inn nang wala ng kanyang pahintulot. Bukod doon ay sinabi nito kay Jiang Qirin na hahayaan siya nito na magkaroon ng normal na buhay, ngunit nagawa lamang nilang sirain ang pangako niyang iyon sa ating bida, at ngayon ay ang tangi na lamang na natitira ay ang paghihiganti. Sabi pa nito na nakakasigurado siya na hahabulin siya ng taong iyon nang may nagbabagang galit, at wawasakin siya ng walang kahit na anong pag-aalinlangan. Nang bigla naman itong natigilan, at napasabi na hindi ba maganda ang bagay na iyon para sa kanya, napatayo naman dito si Hasir, at sa hindi inaasahan, ay may kung ano itong nakita sa hinaharap, kaya naman ay napasabi siya na ngayon ay naiintindihan na niya, ang kanyang ginawa ay isang pagkakamali, ngunit may dahilan, at ito ay parte lahat ng kagustuhan ng kalangitan. Kaya naman ay masayang napasabi si Hasir na ang kanyang susunod na gagawin ay napagdesisyonan na ng kalangitan, kaya naman ay kailangan na lamang nitong tanggapin iyon at maghanda upang lumaban, na masaya naman itong sinang-ayunan, at sinabi na ang nagliliyab na Crimson Demon na iyon ay ang kalaban niya, siya na si Chan Chenlang Keshek. Matapos ay masigla nitong sinabi na ngayon ay hindi na nila pahahayaan na mabuhay pa ang kanilang mga kaaway, at kung ang mga ito ay magawang makatakas, ay hahabulin nila sila hanggang sa mamatay, at ito ay ang pamamaraan ng Koblai. Matapos ay sinabi nito na ang Crimson Demon at maging ang mga kasamahan nito, ay hanapin nila at agad na paslangin, dahil sa iinuman nila ang mga dugo ng kanilang mga kaaway bilang pagpapakita ng tagumpay, na masaya naman na sinang-ayunan ni Hasir, at maging ang kanyang mga kasama. Sa kinaroroonan naman ni Jiang Qirin, ay sa paglalakbay nito ay napapasabi siya sa kanyang isip na ginamit ng manggagamot ang mga pressure points nito upang magawang maparalisa ang katawan ni Weian, at para sa babaeng ito na nasa bingit ng kamatayan, ay mas mapanganib pa kumpara sa sinapit ni Baekhyun, at dahil sa sinabi nito sa kanya na maaari itong mamatay habang naglalakbay, kaya naman ay wala na siyang iba pang mapagpipilian at ito ay ang personal siyang ihatid sa Divine Physician. Subalit sabi nito na sa oras na magawa ni Weian ang magising,
ay kakailanganin nitong tiisin ang lahat ng mga sakit sa kanilang sapilitang paglalakbay, at kung ang isang parte nito ay bigla na lamang na lumamig o huminto siya sa kanyang paghinga, ay sinabihan siya ng manggagamot na doon pa lamang gamitin ang life-saving elixir, kaya naman ay mas binilisan pa niya ang ginagawa nitong pagtakbo. Sa lugar naman ni Namgang Hyu, ay nang magkamalay ito, ay napapatanong naman siya kung nasaan na siya, na masaya naman siyang binati ni Wunchan dahil sa nagising na ito. Napasabi naman si Namgang Hyu na ang mga lalaki na nagawang umatake sa kanila ay mukhang mga bihasa, nang bigla naman niyang naalala ang sinapit nito sa kamay nila, at ang nakitang pagwasiwas kay Wunchan ng araw na iyon, kaya naman ay bigla na lamang siyang napatayo, at nakaramdam ng labis na pagkatakot, at muling nahiga dahil sa pagsakit ng kanyang mga pinsala. Dahil dito ay agad naman siyang sinabihan ni Wunchan na hindi dapat ito basta na lamang tumatayo para sa kanya na nagawang samalaw ng 5 piraso ng palaso sa katawan, hindi naman siya pinansin nito bagkus ay kinamusta ang kalagayan ng kanilang Storm Inn, at sa mga taong kasama nila. Malungkot naman na sinabi nito na ligtas na ang 2 bata, at noong inatake sila sa kanilang likudan ay nawalan lamang ng malay ang mga ito dahil sa labis na pagkabigla at magiging ayos naman sila kalaunan, at sinabi na din niya sa 2 bata na magiging ayos na din naman ang kanyang kalagayan. Habang nagsasalita pa ito, ay agad naman siyang pinigilan ni Namgang Hyu, at tinatanong kung nasaan ang kanilang innkeeper maging si Wean. Dahil dito ay wala naman ang nagawa pa si Wunchan, at sinabi na ang dalawa ay nagtungo sa kinaroroonan ng Divine Physician upang sagipin si Wean. Sa nangyari ay sinisi naman ng binata ang kanyang sarili at tinatanong kung para saan pa ang lahat ng kanyang mga pagsasanay. Ang una ay ang makuha ang pag-aprobo ng kanyang ama, at ang ikalawa naman ay upang magawang maprotektahan ang mga miyembro ng kanilang inn habang wala si Jiang Qirin, ngunit kahit isa sa mga ito ay bigo siya na magawa. Sinabihan naman siya ni Wunchan na mabuti na para sa kanya ang magawang gumaling, dahil sa may pag-asa pa ito sa hinaharap na lumakas upang magawang protektahan ang kanilang inn, ngunit para sa kanya ay hindi na. Sa nangyari ay natigilan naman dito si Namgang Hyu, at naalala ang sinapit nito sa kamay ng malaking tao na umatake sa kanila, nang sinabi naman ni Wunchan na ang kanyang buto ay nawasak, kasama na din dito ang kanyang mga ugat, at maswerte pa siya dahil sa hindi niya kailangan na putulin ang isa nitong paa, ngunit magiging mahirap na para sa kanya ang makalakad ng maayos. Nang masaya naman na sinabi nito kay Namgung Hyu na ayos lamang siya, dahil sa isa siyang cook, at habang kumpleto pa ang kanyang mga kamay, ay maaari pa din naman siyang makapagluto. Nang bigla naman itong nalungkot at napatanong kung magiging sapat pa ba siya, dahil sa hindi niya alam kung magagawa pa din ba niya ang makatulong sa kanilang Storm Inn sa kalagayan niyang ito, o magiging pabigat lamang siya para kay Jiang Qirin. Sinabihan naman siya ni Namgang Hyu na huwag itong panghinaan ng loob, ngunit sabi ni Wunchan na ngayon ay napagtanto na niya ng malinaw na ang mga taong kagaya nila at siya ay namumuhay sa magkaibang mundo, at hinding-hindi niya magagawang makalimutan ang matinding takot na kanyang naranasan noong kinaharap niya ang mga ito. Habang naririnig naman ni Namgang Hyu ang sinasabi ni Wunchan, ay napasabi naman ito sa kanyang isip na masyado silang mahina. Bukod doon ay ang posisyon bilang mga pabigat ng kanilang pamilya, sa pagiging mahina at walang lakas, ay mas masakit at malalang kaparusahan sa kahit na ano paman. Kaya naman ay naiinis siyang napapasabi na ang katotohanan na sila ay namumuhay sa magkaibang mga mundo, at mula sa pagsasanay ng kanilang martial arts, ay wala nang mas malala pang katotohanan ang magagawang makatago sa kanilang mga puso ang malaman kung gaano sila kaina. Nang bigla naman itong napatayo, at tinanong si Wunchan na kung talaga ba na siya ay isang martial artist, sa nangyari ay nagtataka naman dito ang binata at nilinaw na siya ay isang tagaluto lamang, at sa buong buhay niya ay tanging kutsilyo lamang ang kanyang nahawakan bilang isang cook. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Namgang Hyu at sinabi na natuto na ito noon ng martial arts, dahil kung hindi ay posible ba na kung sino na hindi nagawang matuto ng martial arts ay magawang makalapit sa isang master, sa nangyari ay napaisip naman dito si Wunchan. Dagdag pa ni Namgang Hyu na sa paraan nito sa kanyang paglalakad, sa kanyang paghinga, at maging sa kanyang pagsugod ng mabilis ay para na din siyang isang master. Hindi sinabi sa kanila ni Jiang Qirin na ang lahat ng iyon ay hindi isang martial arts, ngunit ang totoo ay iyon talaga,
ito ay walang espesyal na pangalan, ngunit nakakasigurado siya na isa iyong martial arts. Sa nangyari ay nagtataka naman dito si Wunchan, at napasabi na binanggit sa kanya ni Jiang Qirin na ang lahat ng mga iyon ay upang makatulong sa kanyang pagsasanay na matutunan ang Sword of Life, kaya naman ay ginawa lamang niya ang sinasabi ng ating bida sa kanya, kaya naman ay hindi siya makapaniwala na isa na pala iyong martial arts. Nang bigla naman siyang tinawag ni Nam Gangyu, at sinabi na ang insidenteng ito ay kung ano na hindi magagawang maayos ng kanilang innkeeper ng madali, dahil ang kanilang mga kalaban ay kasing lakas ng kanilang innkeeper, kaya naman ay tutulungan nila si Jiang Qirin sa sitwasyon na ito, at kailangan nilang tulungan siya. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kabilang dako naman sa isang kagubatan, ay napatigil naman sa paglalakbay ang ating bida, dahil sa may nakita itong tubig sa di kalayuan, at agad na pinainom ang dalaga. Sabi nito na mayroon pa siyang 2 oras sa kanilang gagawing paglalakbay, kaya naman ay kailangan na lumaban pa ng dalaga, matapos ay muli na silang nagpatuloy. Sa lugar naman ng manggagamot ay sinabi ni Nam Gangyu kay Wunchan na magtutungo sila sa Namgang clan ng magkasama, dahil ang plano niya ay ang bumalik sa kanyang pamilya upang magawang matutunan ng maayos ang kanilang secret martial arts, at sa paraan na iyon, ay magagawa na niyang maging isang master na kayang protektahan ang kanilang Storm-in kapag wala si Jiang Qirin sa lugar. Kaya naman ay sinabi nito kay Wunchan na mayroon siyang potensyal, at ito ay kung magagawa niyang maperpekto ang mga basic ng martial arts, ay nakakasigurado siya na magiging isa din siyang master. Sa narinig naman na sinabing ito ng binata, ay bigla naman na nenas dito si Wunchan, at sinabi na hindi niya kailangan na maging talentado o maging isang master, dahil hindi ba nito nakikita ang kanyang paa, at ayon sa manggagamot ay kailangan niyang mamuhay sa buong buhay nito na isang pilay. Kaya naman ay tinanong niya si Nam Gangyu na kung sa papaano siya matututo ng martial arts, at bukod doon ay hindi siya magiging kung sino na magagawang makatulong sa kanilang innkeeper, dahil isa lamang siyang pabigat. Sinabihan naman siya ng binata na nagkakamali siya, dahil mayroong master na kilala sa kanilang clan bilang ang single-legged fist of air. Sa nangyari ay napatigil naman dito si Wunchan, kaya naman ay sinabi ni Nam Gangyu na ang isa sa kanyang paa ay pinutol na nagresulta sa kanyang pagkakapilay, ngunit kahit na ganun, ay siya ay ang may pinakamabilis na pagsipa higit pa sa kung sino, at dahil sa kanyang nakakamatay na lakas sa pagsuntok, ay natamo niya ang titulo bilang ang pinakaunang malakas na martial master ng buong Hubei province. Dagdag nito na ang taong iyon ay kakaiba dahil sa tinatanggihan nito ang mga mag-aaral na kumpleto ang kanilang mga paa at gumagana ng maayos bilang kanyang estudyante, kaya naman gamit ang kanyang kakayahan, ay maaari siyang maipasok nito at gawin na kanyang disciple. Kaya naman ay marahan na hinawakan siya nito sa kanyang kamay at sinabi na maaari silang maging malakas, at kailangan nilang magawa ito. Dahil dito ay napasabi naman si Wunchan sa kanyang isip na kung ganun ay hindi na siya magiging pabigat pa kay Jiang Qirin, at magagawa na din niyang matulungan ito. Nang bigla naman na nagsalita ang kapatid ni Nam Gangyu at sinabi na isa itong magandang desisyon, nang bigla naman itong nagtaka sa kasama ng kanyang kapatid at tinanong kung sino naman siya. Magalang naman na sinabi naman nito na siya ay si Bu Huna, ang isa sa sinumpaang kapatid ni Jiang Qirin, at isa siya sa nagdala sa kanila sa lugar na ito. Agad naman na pinutol ng kanyang kapatid ang pag-uusap nila at sinabihan ang lahat na makinig sa kanya. Sabi nito na ang mga taong sumugod sa lugar ng Storm-in ay hindi pa sumusuko, at sa tingin niya ay hahabulin ng mga ito ang iba sa kanilang mga miyembro na nagawang mawala na lamang. Sa nangyari ay napasabi naman sila na mukhang ang mga halimaw na iyon ay susubukan na mahanap sila. Nang bigla naman na sinabi ng babae na sa ngayon ay ang plano ay ang maitakas sila sa lugar ng Hangzhou. Dahil dito ay napatanong naman si Wunchan na kung saan naman sila magtutungo, na masaya naman na sinagot nito na base sa kanyang narinig ay magtutungo sila sa Namgang clan. Nang bigla naman silang natigilan nang marinig nila ang 2 bata sa di kalayuan, dahil sa pinipigilan sila ni Jingo na lumabas dahil sa maaaring lumubha ang kanilang mga pagkakapinsala kung hindi sila magpapahinga. Ngunit nang tinawag naman ang 2 bata ng mga kasamahan nito, ay hindi na sila pa napigilan ni Jingo at hinayaan na lamang. Habang nakikitang nagkakamustahan ang mga ito ni Wuna,
ay napasabi na lamang siya sa kanyang isip na mukhang ang kanilang matandang kapatid sa squad, ay totoong napapaligiran ng mga mabubuting tao. Sa kinaroroonan naman ni Jiang Qirin, ay napapasabi ito na 1 oras na lamang ang kanyang natitira, kaya naman ay sinabi nito kay Wei na kumapit lamang ito, ngunit bigla naman na may kung anong nangyayari sa dalaga, upang agad silang mapahinto. Matapos ay agad niyang pinulsuhan ito, at napagtanto na masyadong malamig na parang yelo na ang temperatura ng dalaga, bukod pa doon ay hindi na din ito humihinga. Kaya naman ay bigla na lamang nitong naisip ang life-saving elixir, at agad na isinubo kay Wei. Matapos naman ng ilang sandali, ay agad na yumapekto ito, upang makahinga ng maayos ang ating bida, kaya naman ay muli niyang kinuha ito at nagpa siya na magpatuloy. Sa kabilang banda naman, sa opisina ni Hasir, ay sinasabi ng assassin na ang mga nakaligtas na mga miyembro ng Storm Inn ay nagpaplano na tumakas kasama ng manggagamot, kaya naman ay napasabi si Hasir na gaya nga ng inaasahan niya sa Floating Wind Sword na si Wuna, at dahil sa kasama nito ang Phantom Strategist, ay nahulaan na ng mga ito na hahabulin nila sila. Sabi pa ng assassin na sinabihan na niya ang ilan sa kanyang mga tauhan sa tarangkahan ng Hanzhou patungkol sa kanilang mga pagkakakilanlan, kaya naman ay magagawa silang mahuli kung sakaling dadaan sila doon. Dagdag pa nito na kapag sinubukan nilang dumaan sa tarangkahan ay maaaring mahulog ang mga ito sa kanilang patibong, bukod doon ay ang mga tauhan niya ay nagawa na niyang utusan upang magpatrolya sa mga iskinita ng lugar. Sinabi niya sa mga ito na ang mga miyembro ng Storm Inn ay nagsasagawa ng pag-aalsa, kaya naman kung sakaling magawang makita nila ito ay agad silang masasabihan. Napangiti naman dito si Hasir, at sinabi na ang mga iyon ay hindi kung sino lamang na magagawang mahuli ng kanyang mga tauhan, kaya naman ay inutusan niya ito na pabolaykan na lamang niya ang kanyang mga tauhan, na labis naman na ipinagtaka ng assassin, ngunit sinabihan naman siya ni Hasir na papangunahan na niya kasama ng mga keshak ang paghahanap sa mga ito ng personal. Makalipas naman ng ilang araw sa lugar ng Hangzhou, ay matagumpay naman na nakalabas ang mga kasama ng ating bida sa squad maging ang mga miyembro nito sa Storm Inn, ngunit may napansin naman si Jingo, at napasabi na mukhang hindi pa din nakakakuha ng impormasyon ang isa nitong kapatid sa squad patungkol sa kinaroroonan ng kanilang mga kasamahan. Sinabihan naman siya ni Wuna na sa tingin niya ay hindi naman nila kailangan na makipaglaban, dahil sa ngayon ay kailangan muna nilang masigurado ang kaligtasan ng mga miyembro ng Storm Inn, at hintayin na lamang hanggang sa magawang makarating ng iba pa nilang mga kasamahan. Matapos ay agad naman na nagtungo si Wuna malapit sa karwahe, at humingi ng paumanhin sa manggagamot dahil sa biglaan nilang pag-alis sa kanyang lugar, ngunit tinanong naman siya nito na kung bakit ito humihingi ng paumanhin sa kanya, dahil sa nakakainis lamang iyon. Bukod doon ay nakipagtalo naman na siya sa mga opisyal ng Hangzhou patungkol sa plano nitong pag-alis sa lugar, kaya naman ay wala itong dapat na ikabahala, at kumpara sa kanyang mga nagawa, ay malaki-laki na din naman ang nakuha niya mula sa Storm Innkeeper na si Jiang Qirin. Napasabi naman si Wuna na ang kabaitan ay kabaitan, at ang pagganti ay pagganti, at ang dalawang iyon ay hindi dapat na ihiwalay sa isa't isa. Bukod pa doon ay dahil sa insidenteng nangyari, ay hindi ba dapat na humingi siya dito na paumanhin? Ngunit sinabihan lamang siya ng manggagamot na gaya nga ng sinabi niya ay ayos lamang siya, at para lamang itong si Jiang Qirin dahil sa masyado na siyang naiirita. Dahil dito ay masaya na lamang na ipinag-iingat siya ni Wuna hanggang sa makarating sila sa Anhui Province, at marahang napalingon sa kinaroroonan ng iba pa, ngunit bigla naman na malakas na sinabi ni Jingo, na naririto na ang isa nilang kapatid na si Wusang, nang tignan naman nila itong papalapit, ay malakas naman na sinabi nito sa kanila na may mga puwersang nagawang sundan siya, sa nangyari ay nabigla naman dito ang dalawa. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.